Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang channel na kung saan ay marami kang matututunang aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito at mahilig ka sa ganitong video, paklik na lang ang subscribe button at paki-turn on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa new upload videos ko. Nag-a-upload ako ng video, isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin. Hello guys! Welcome back sa mundo ng mutya at agimat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga uri ng agimat, kanilang kakayahan, at paano ito makukuha. Sa ating kultura, matagal ng bahagi ng paniniwala ang mga agimat at anting-anting. Mula sa proteksyon laban sa masasamang espiritu, pampaswerte, hanggang sa supernatural na kakayahan. Ito ang mundo ng agimat. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang misteryosong kaalaman. Mga uri ng agimat at kanilang kakayahan. May iba't ibang uri ng agimat at bawat isa ay may natatanging kapangyarihan. Alamin natin ang ilan sa mga pinakakilalang agimat sa ating kultura. Ang una ay ang anting-anting ng kabalyero. Ginagamit bilang panangga laban sa pisikal at espiritual na panganib. Pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon laban sa mga bala at kutsilyo. Kadalasang may ukit na sinaunang dasal o orasyon sa medalya o bato. Ang sumunod ay ang mutya ng kalikasan, isang natural na bato o bahagi ng halaman na nagdadala ng swerte. Ang ilan ay galing sa mga lumang punong kahoy, ilog o kuweba. Pinaniniwalaang may buhay at lumalaki o nagbabago ng kulay depende sa enerhiya ng may-ari. Ang sumunod ay ang bertud ng lakas. Nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa sakit. Kadalasang isinusuot ng mga mandirigma at mahilig sa pisikal na laban. Ang ilan ay sinasabing nagbibigay ng pambihirang lakas na parang sa engkanto. Ang pang-apat ay ang agimat ng gayuma, nakakapagpalakas ng personal na karisma. Ginagamit upang mapalapit ang minamahal o magkaroon ng mas madaling ugnayan sa iba. Kadalasang isinasama sa pulbos o iniinom bilang bahagi ng ritual. At ang panlima ay ang talisman ng karunungan. Pinaniniwala ang nagbibigay ng talas ng isip at talino. Karaniwan sa mga albularyo, manghuhula at mga espiritual na lider. Minsan ay may ukit na mga sinaunang simbolo o incantation. Ang sumunod ay ang gintong agila, sinasabing nagdadala ng tagumpay at kayamanan. Madalas hinahanap ng mga negosyante at lider. Minsan ay bahagi ng isang sinaunang selyo o alahas. Ang sumunod ay ang perlas ng hangin. Pinaniniwalaang may kapangyarihang makapagpagaling ng sakit. Ang ilan ay sinasabing lumulutang sa tubig o nawawala kapag hindi para sa tunay na may-ari. Ang sumunod ay ang hiyas ng diwata. Pinaniniwalaang nagmumula sa mga engkanto at duwende. Nagdadala ng swerte sa mga mapagpakumbaba at mabubuting tao. Kadalasang natatagpuan sa kakaibang lugar tulad ng lumang punso o ilalim ng sagradong puno. At ang pangsyam ay ang agimat ng elemento. Pinaniniwala ang nagbibigay ng kakayahang kumontrol sa isang elemento, apoy, tubig, hangin o lupa. Sinasabing bihira at mahirap hanapin. Karaniwan ay may kasamang ritual ng pagtanggap mula sa isang espiritual na nilalang. At ang panghuli ay ang batong bughaw ng katotohanan. Nakakapagpalakas ng kakayahang makakita ng totoo at magsalita ng walang kasinungalingan. Madalas hinahanap ng mga mangangalakal at leader. Ang ilan ay may natural na hugis mata o simbolo sa loob nito. Paano nga ba makukuha ang agimat? Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng agimat. May iba't ibang paraan ng pagkuha nito at ang ilan ay nangangailangan ng pagsubok at sakripisyo. Ang una ay pamana mula sa ninuno. Ang ilang agimat ay ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Mas lumalakas ang bisa nito kapag may tamang orasyon
at pangangalaga. Ang sumunod ay ang pagsasagawa ng espesyal na ritual. Kailangan ang tamang oras, lugar, at dasal upang gumana ang agimat. May mga ritual na ginagawa sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ang sumunod ay ang pagkuha mula sa kalikasan. Ang ilang mutya ay natatagpuan sa sagradong lugar tulad ng bundok, ilog o kuweba. Sinasabing hindi lahat ay maaaring makita ito. Ang iba ay kailangang ipakita ng isang espiritual na gabay. Ang pang-apat ay ang pagtanggap mula sa isang espiritual na gabay. Ang ilan ay natatanggap mula sa isang albularyo o engkanto. Minsan ay sinusubok muna ang karakter ng taong tatanggap ng agimat bago ito ibigay. At ang panglima ay ang pagsailalim sa pagsubok o sakripisyo. Ang ibang agimat ay nangangailangan ng matinding pagsubok tulad ng pag-aayuno o pananalangin sa loob ng maraming araw. May ilan ding kailangang dumaan sa panaginip o espiritual na karanasan bago matanggap ang bisa ng agimat. So guys, paalala at mga paniniwala, sa mundo ng agimat may iba't ibang paniniwala. May ilan na naniniwalang ang kapangyarihan nito ay nasa pananampalataya ng nagmamay-ari. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay nakaugat sa sinaunang kaalaman at ritual. Mga mahahalagang paalala, hindi lahat ng agimat ay epektibo sa lahat ng tao. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa paniniwala at intensyon ng gumagamit. Ang ilan ay naniniwala na kapag ginamit ang agimat sa masama, mawawala ang bisa nito. Sa huli, nasa tao pa rin ang tunay na kapangyarihan. Ang agimat ay maaaring magbigay ng proteksyon, swerte, at kakayahan, pero tandaan, mas malakas pa rin ang pananalig sa sarili at sa may kapal. Huwag kalimutang i-like, subscribe, at i-share ang video na ito para sa mas marami pang misteryo at kaalaman tungkol sa mundo ng agimat at anting-anting. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at paki-share na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.